Good morning guys. So dive ulit tayo. Balikan ko ulit dun sa napanaan ng tangige. Wow. Baka may magpakita ulit. Sayang, hindi ko nakuha yung kahapon. So ito, ready na yung mga gamit ko. Pins, nandito yung mga mask. Ito yung wetsuit. Nandyan sa bag. Yung pana natin. Oras natin is mag-aalas 5 na. Tamang-tama to. Pagdating natin doon, mga 5:30. Maliwanag na. Magmumotor tayo ng about 20 to 30 minutes. Napakakalma ulit. Kitang-kita yung mga isla dyan sa Romblon. Wow. Ang isla kasi ng Romblon is marami. Pulo-pulo. Ang ganda ng araw. O sana may blessing na naman nag-aantay sa akin sa ilalim ng dagat. Kaya samahan nyo ako ulit sa dive ngayong umagang ito. Let's go! Baka nag-aantay na yung mga dragon. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Load muna tayo ng spear gun para along the way, makakita man tayo ng isda, ready na to spear it. So ang gamit pa rin natin ng spear gun is itong 130cm carbon. Itong spear gun na to is ako ang nag-assemble. Binili ko lang ito ng by parts at ako nang nag-assemble dito sa amin. And spear gun loaded. Let's go! Pagdating ko sa spot guys, kitang-kita ko itong mga maliliit na isda na malakas yung current. Hindi na timing itong pagpunta natin dito ngayon. Kaya dito muna ako nag-unang dive, dito lang sa mababaw. Tingnan natin kung saan ba pumupunta itong mga bait na ito. Dito sana may isang talakitok na dumaan sa taas natin, ngunit kalahating kilo pa lang, kaya hayaan na lang natin yan. Ilang segundo pang lumipas, umangat na ako at pagkatapos netong dive ko, lumipat ako ng pwesto guys. Dito muna ako nagpwesto sa mahina yung agos kasi mapapagod tayo dun sa unang dinaiba natin. Kaya dito muna tayo since maaga pa naman. Nagbabaka sakali tayong humina pa yung agos since pa high tide. Pagka-pwesto ko dito guys, malakas din pala yung current dito sa ilalim. Kaya hirap din akong makapwesto dito. Ilang segundo pang lumipas, may mga midnight snapper sana dyan sa unahan ko. Kaso nga lang, di lumalapit. Nandun lang sila. Malakas kasi yung agos. Kaya dito sa pangalawang dive, wala ulit tayong nahuli. Kaya angat muna tayo.
Dito guys, halos 1 oras na ako nag-aantay na humina yung agos. Ngunit sa pag-aantay ko, mas lalong lumakas pa. Hindi na talaga makapwesto sa ilalim, hindi na makaambos. Imbis na umuwi na ako, ang ginawa ko na lang is nagpipripol ako dito sa malalim na area. Ang lalim na ito guys, yung buhangin is nasa 35 to 40 meters, kaya hindi ko kaya yang sagarin. Kaya dito ako nagpwesto sa may mga bait or dalagang bukid. Kasi ito yung hinahunting ng mga king mackerel or mga dog tutu naman. Ang style ko dito guys is nasa gitna lang ako ng dagat, hindi ako nagsasagad kasi malalim na nga at ang lakas pa ng agos. Nagbabakat sakali tayo may naghunt dito sa mga bait since malakas yung agos. Ito kasi yung kadalasang paghunt ng mga malalaking isda pag malakas yung agos. Kasi nag-aangatan yung mga bait. Ngunit sa dive na to guys, wala akong nakita. Kaya umangat muna ako dito. A couple of dives na rin ang nagawa ko dito guys. Yung pag-free-fall ko dito, halos magkakalahating oras na. Kaso wala talaga nagpapakita. Ito, nag-last dive na ako dito. Wala pa rin tayong huli. Nandito talaga yung mga bait, yung mga dalagang bukid, nasa taas. Habang nasa gitna na ako ng dagat guys, nag-iba yung galaw ng mga dalagang bukid. It means na may paparating na galing sa malalim na part na malaking isda yan, kaya gumalaw ng ganyan. Pero paubos na kasi yung hangin ko, kaya umangat muna ako. At habang paangat ako guys, pagtingin ko sa kanan ko, etong nakita ko. Isang napakalaking tangigi, pasugod na pala sa akin. Buti na lang, napakaamo. Kung mapapansin nyo guys, gumalaw muna yung tangigi bago natira ko kasi sobrang lapit niya na. Buti na lang, natamaan pa. Yes! At dito guys, linabanan ko na siya, hinigpitan ko na yung tali para hindi na mangyari sa atin kahapon dito, yung natanggal yung tangige. Since nasa buntot naman yung tama ng isda, kampante akong hindi ito mapupunit o makakawala. Ilang segundo pa ang lumipas guys, eto, kita ko na yung isda at pagod na ang tangiging ito. Kaya pag ganito, dahan-dahan ko lang hinahatak para yung isda hindi mabigla. At grabe to guys, napakalaki to. Mas malaki to kaysa dun sa kahapong tira natin na nakawala. Woo! Thank you Lord! Naka-secured cast din tayo ng tangige. Yes! Woo! Woo! Malaki-laki to. Wow. Malaki-laki to guys. Nakabawi tayo kahapon. Yes! Nakawala ba nung na-secure natin. Thank you Lord. Saka yung mga mamsa natin hindi nakuha, dog tot, dito rin yun. Ay, paahon na ako.
Paglingon ko ulit, may nagpakita, buti ang amo. Yung tama niya oh. Pero a good set to. Itong mga ganito sa buntot. Yung kahapon kasi dito banda oh. Pero hindi ko alam kung ba't napunit. Uy. Ay. Kabawi. Halos 2 oras na rin akong nag-aantay dito. Ang lakas ng agos. Uy. Thank you Lord. Pagkatapos kong ma-secured itong tangi guys, halos naka 2 oras na rin ako dito sa laot. Good nilang may nahuli na tayong isa. Pagkahuli ko na itong tangige, pumunta muna ako sa mababaw at linagay ko muna sa bato para isabit. Mabigat na kasi to pag dadalhin pa natin sa bawa dive. Iwan muna natin to dito sa may bato. Pagbalik ko guys dun sa malalim, halos lumakas na talaga yung agos. Hindi ko na makayang mag-drop. Tinatangay na talaga ako. Dito, nakita ko kasi itong mga slick unicorn nandito sa mababaw. Kunti lang pero mga good size na rin. Kaya antay tayo ng isa kung may lalapit sa atin since maliwanag na to. Mukhang ayaw dumiretso itong 3 slick unicorn dito sa akin. Dito guys, tinira ko na lang itong isa since kabisado ko itong spear gun at kabisado ko yung lakas. Pagka pull ko ng trigger, ayun, tinamaan naman at napakaganda yung tama. At eto yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang ito. Isang slick unicorn. Halos 1 kilo na rin to. Kaya goods na goods na. Pagkatapos din ito guys, umuwi na rin ako. Halos magdadalawang oras at kalahati na akong nag-dive. Kaya kunin na natin yung tangigi at isama tong unicorn na to. Shoutout nga pala kay Bea Lopez, Rafi Bantilan, Rosana Villahermosa, Kayadong Family, Bansil Family, JM, Jenny, Niel, Buds Adventure Channel, Mabahin Family, Noel Fadirugaw, Rabino TV Vlog, Denfast, Chad Samet, Rosinel Delfino Ferrater, JK Carino, Madrinian Family, Marlon Hamisula, Elmer Aulid, Lugatok Family, Vitoy Villavito, Noli Mansalay, Navarrete Family, Resty Fabol, Jonard Bruja, Valentin Badillo, Nexon Etson, Pakwal Family, Rex Agustin, Caparos Ambet, Ray TV, Batang Kanaway, Infinite Outdoor Quest, Rone Fidilos, Fernando Lacsandile, Romero Family, Vic Fadirugaw, Von Romero, Wenzel, Alan Tingala, Boots Kasumpang and Family, Adrian Saulag, Rainier Garay, Jared Kyle Bernabe, Mark Orcana, Cuevas Family, Kuya KJ Adventure, Jeffer Vinagin, James Arvid Vagat, Aldrin Encio, Jonathan Mahinay, Olfot Family, Richard Fuentes, Ruan Quinones, Rezan Robridillo, Rolly Abidal, Poblacion Family, Ariel Sunga, Palcotila Family, Francis Al, Mark Alvin and Simborio Family, John Barts Gilbert, Villamor Family, Johnny Heistin, Sol Enfinado, Jeffrey Garcia, Merrick CV Vlog, Smiling Golden Retriever, Kerry, Robin Bordios, Ronald Gregorio, 2x4, Leonardo Mejorada, Mark Nader Guerta, Jeffrey Maliksi, Pancho Pantino, Dennis De La Cruz, Disulok Family. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dito guys, habang pauwi na ako, nakita ako ng isang needle pest. Kaya kinuha ko na rin. Pandagdag na rin sa huli natin.
Pagkatapos kong ma-secure itong needlefish, diretso na ako sa pangpang. Pagkarating ko dito sa pangpang guys, meron akong napansin na mga nanay na namimingwit or ang tawag dito sa amin is yung hinahagis yung line, linalagyan ng bato, nagtatapel, kumbaga hinintay ako dun sa may shade na naami sila dito sa huli ko. At sabi ko sa kanila, Anay, anong mga huli nyo? May mga huli ba kayo? Sabi naman nila, meron daw, pero yung maliliit lang. At nagtanong sila kung anong isda daw ito. Tangigi po yan, sabi ko naman. At nung paalis na sila, sabi ko naman, hintayin nyo muna ako at may ibibigay ako sa inyo. Akala nila, nagbibiro lang ako sa sinabi kong yon, pero bigay na natin itong dalawa since may king mackerel naman tayo. So, bigay natin tong sleek unicorn, saka itong needlefish. Mas maganda kasi yung nakakatulong ka sa kapwa mo. So ayun, binigyan na natin yung dalawang maliliit na huli. Ito lang yung iuwi natin. Okay na rin yun. At least naka-share ng blessing tayo ngayong araw na ito. For 8:49 na. Halos 2 oras at kalahati din ako nag-dive. Okay na rin. Binigyan na tayo ng napakagandang huli. King mackerel. Ayun, bihis lang ako dito. Yun yung mga gamit ko. Ayun guys, yun na tayo. Ito, dinagay ko lang dito yung isla. As usual, ganito ang ginagawa natin pag nakakahuli tayo ng malaki at nakamotor lang. So ayun, let's go. Let's go home. Okay guys, uwi ko lang. Ito yung nahuli natin. Binigyan tayo ulit ng king mackerel. Wow! Ang laki. Grabe. Lampas 10 siguro to. Pag hindi kinaya dito. Ate. Ay, kaya lampas talaga. 10.7. Ayos na rin. Goods na rin. Ito lang. Parang ang sarap ihaw itong buntot na to. Ano natin dito. Buntot. Napakasarap iihaw to. Itong ganito, napakataba itong ganito. Dito banda oh. Buntot ng tangi. Napaka white ng ano. Ito ang masarap dito. Bang muna tayo ng ano, magbebenta tayo. Yung plastic, yung nakariyat plastic. Sila boyo, sila makon yata eh. May
So ayun guys, tapos na nating hiwaan yung tangige. So nakakilo ako ng puro karne na lang na 7 kilogram. So binenta ko ng 270 per kilo. May kumuha naman. So ito sasabawan na lang to. Ito siguro mga sa next mga pagluto. I-rip muna. Ito lang muna. Since dalawa lang kami dito. Okay na yan. So ayun guys, kain muna tayo tanghalian. Wow! Luto na ang ating king mackerel. Ito, sinabawang ulo ng tangige. Yes! Napakasarap to. Ito ang unahin natin, mata. Yes! Mata ng tangige. Tingnan natin itong mga sabaw. Mainit-init pa. Buti na lang nakahuli pa tayo. Tinatamad ako kaninang mag-dive kasi malakas talaga yung agos. Akala ko hihina. Pero nung pataas yung araw, palakas ng palakas pala. Buti lang nagda-drop na lang ako dun sa malalim. Pinakitaan tayo na ito. Napakaganda nung tama naman. Hindi gaya nung kahapon na tangige. Hindi ko alam ba't napunit. Sayang din yun. Mamamatay din yun. Pero okay lang. Nakabawi tayo sa mga hindi natin nahuling isda. Yung mga mamsa. Saka dugtutuna. Puro dun yun. Yung isa lang na spot. Nakatatlong isda tayo yung hindi natin nahuli dun. Okay lang. Kain muna. Lamang loob. Ito na higit wala. So minsan lang tayo makahuli na ito. Kaya lumuto na tayo kasi minsan lang to sa
Sa isang taon, halos hindi pa nga tayo makahuli sa isang taon. Siguro kung mga nagbakay sa emok, nagkapit kay mami. Grabe. Sarap. Ito, tikman natin to. Itong yung lamang loob. Ay, mga 1.5 yan pala. Tongo ito ang kung tawagin dito sa amin. Napakasarap to. Mainit pa nga. Mainit lang. Bakawin natin. Grabe. Buko yung kato 1.5. Medyo matigas pa. Worth it na worth it. Busog na busog. Hindi pa naubos yung kanin ko. Kain ko na lang to. Itong lamang loob. Ito, may tira pa. Dami pa tira. Hindi namin kayang ubusin. Ang dami. So ayun guys. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Hanggang sa susunod na episode. So maraming salamat po sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko, sa patuloy na nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po.